Alright! Good morning Pilipinas and good morning world! At sa ating mga kababayang OFW at mga kababayan natin na nandito sa Pilipinas na walang sawang sumusuporta dito sa ating munting programa, thank you so much at mabuhay po tayong lahat hanggat gusto natin. Well, anyways, tuloy-tuloy na po tayo sa tagababalita dito ng mga tamang balita at sagutin ang maling information na ipapakalat ng mga fake news peddlers na mga anti-Marcos, lalong-lalo na doon galing sa mga DBS na mga saltik makabayan. Yes, dapat silang sasagutin. Bakit? Kasi pagkahayaan natin sila na lagi pong naninira araw-araw kay PBBM at sa Marcos sa may session siyang katagal makabayan, akala mga paninira, totoo yan sa mata ng ibang tao. So dapat sila sasagutin kasi ang bagong Pilipinas, bawal po ang mga sinungaling. At syempre, kasama niyo pa rin si Sir Ivan, ang pinakabulol na vlogger sa balat ng YouTube, pero bibigay sa inyo ng mga totoo at mga preskong balita na kinukuha natin sa ating kapitbahay na social media. So magandang buhay sa ating lahat mga kabayan and a happy Sunday sa ating lahat. Okay, so before tayo mag-start mga kabayan, well syempre, as usual, i-check muna natin ang ating mga viewers na may maraming comment dyan sa baba sa ating comment section, ang ating pong top 5 commenters. At dito sa listahan, ang nanguna po si John Esperanza. Meron siyang 53 na mga comments. Nandiyan po si Shane Sibal. Meron siyang 48 na mga comments. Lerma Sondita. Meron siyang 43 na mga comments. Nandiyan po si Lynn Gonzalez. Meron siyang 35 na mga comments. And Erlinda Abonita, meron siyang 35 lahat ng mga comments. Again, thank you so much po sa ating top 5 commenters. At syempre, pasalamatan natin natin po mga silent viewer dito sa ating channel. Thank you so much. At syempre, pasalamatan rin po natin ang lahat ng mga viewers na lagi pong nag-like, lagi rin po nag-shares ng ating mga videos, at doon sa mga viewers natin na nag-subscribe sa ating channel, thank you so much. At syempre, i-acknowledge natin, nandito si Pusong Inami, Maria Los Lagunsad, Cosmo Defender, Barbara Butler, Katita Darl, Edmond Castillejo, Samuel Membrado, and Via Vivar. I-greet natin mga kababayan, ating pong mga suki, mga early birds. Yun ang una sa pag-comment dyan sa baba sa ating comment section. Nandyan si Maricres Hernandez, Samway Vlog, Sylvia Peralta. Nandyan rin po si Juan Pingi, BUT, Aida Sinsuat, Paz Galvez Alvear. I-shoutout natin si Jaswan May Miano, Agapita Hernani, Jemmy Revici, kasama rin po natin si Leonardo Manansala, Brian Baltasar, Nelda Esposo, Linda Lim from the city of Ilagan, Isabela, kasama rin po natin si Feli Judan, Elmer Pinaranda, and Haitsu Nina Hermoso. And also i-greet natin ng happy birthday kay Flor Bermio ng Cagayan Valley. Nandiyan rin po kasama natin si Jess Lipata, Izia Argilies, Carlo Fagio, and hi to Rap Dakasin. Okay, so kumustang lahat mga kabayan? How are you today? So today is December 8 mga kabayan, and I think 17 days to go na ba before Christmas? 17 days to go na lang before Christmas mga kabayan. So kumusta nga pala mga DDS? Naka-move on na ba? DDS, ready na ba ang ating mga gift? Naka-move on na ba sila sa nangyaring rally kahapon mga kabayan doon sa People Power Monument, na kung saan very overwhelming, ang dami talaga pong nagpuntahan doon mga kabayan. Di ba? Ang dami talaga eh. Ang daming na-insecure, ang daming na-inggit na mga DDS. Nanira kagad mga kabayan. Kasi nga, meron silang nakuha na picture na kung saan yung picture na yun, I think, if I'm not mistaken, that is still 10 o'clock in the morning, makabayan. So yung vlogger na yun, na of course, marami pong napakalat doon, hindi lang po si Pambansang Loyal, si PL, pati po sila, diba, si Brothers Sabelers, nandun sila si Badong, sila si VMR, nagpakalat kagad sila po ng fake news na nilalangaw daw, at saka nilanggam daw yung rally doon sa People Power Monument, makabayan. Diba? Una-una kagad eh. Pero ang picture na kinuha nila,
10 o'clock in the morning mga kababayan. Di ba nakita ho natin na padami na ng padami, nagsidatingan po yung mga loyalista, mga Marcos supporter at pati nga yung mga Pinklawan mga kababayan nagpuntahan doon. Di ba pumunta sila doon, I think that is 12:30 in the lunchtime, pumunta sila doon mga kababayan, pero mas dumami pa nung time na po ng 2 o'clock in the afternoon mga kababayan. Ang bilis makapaglabas, ang bilis makapagpapakalat ng fake news ang mga DDS mga kababayan. Sabi pa nga nila na binayaran daw, bayad daw yun mga kababayan. Itatanong nga natin dito sa mga loyalistang napuntahan doon, mga Marcos supporter, mga Pinklawan na napuntahan kahapon sa rally doon sa EDSA, binayaran daw kayo? Sige nga, bayaran daw lahat. Nakakatawa naman. It's very funny. Hindi yun mga bayad. Alam nyo mga kababayan kung sino yun ang pakalat noon? Tsaka before natin po ibubuking kung sino yung unang nagpakalat ng mga kababayan na merong information na binayaran daw, meron dang pera, meron dang budget na 1.5 billion pesos na bigay daw ni Efelisa mga kababayan para daw sa rally na yun mga kababayan. Isipin nyo po, 1.5 billion pesos. But before that, siyempre, pasalamatan natin. And I'm very proud to say, I am very proud sa ating mga fellow Filipinos na nabigay po ng suporta doon sa isinagawang rally ng mga loyalista kahapon doon sa People Power Monument mga kababayan. Di ba? And also thank you so much no sa mga grupo ng mga loyalista, grupo ng mga Pinklawan, kasi nga nakita ko doon sa vlogger po, sa vlog ng mga Pinklawan mga kababayan, nandun nga po sila. Nandun po yung mga Pinklawan. So siyempre pasalamatan rin po natin. Kasi nga tingnan nyo no, yung rally na yon, rally ng mga loyalista. Yung rally na yon, rally po ng mga Marcos supporter mga kababayan. Pero nandun rin po yung mga Pinklawan, sumuporta sila. Kasi nga, siyempre, galit na po ang mga Pinklawan sa mga pinagagawa dito ng mga DDS ng kampo ni Sara Duterte and also sa mga pinagagawa ni Sara Duterte. Galit na po yung mga loyalista, Marcos supporter, and also po yung mga Pinklawan, di ba? Kasi nga ang mga pinagawa dito ng mga DDS, katarantaduhan, mga kalokohan mga kababayan. Lalong-lalo na itong si Sara Duterte. Kasi nga aside po dito sa kanyang pagpapahiya, sa kanyang mga paninira dito ng mga Marcos, paninira niya kay PBBM, kay Efelisa, at sa kanyang mga pagbabanta sa ginawa niyang pagbabanta dito sa first couple at lalong-lalo na sa kanyang ginawa kay Apulacay mga kababayan. Ang ginawa ni Sara Duterte doon kay Apulacay, ipapahukay niya daw si Apulacay at saka itapon niya doon sa West Philippine Sea. Alam niyo ba mga kababayan, honestly, kayang-kaya pa po ng mga loyalista, kayang-kaya pa po ng mga Marcos supporter na kainin yung mga masasakit na mga salita, yung mga paninira ng kabilang kampo kahit gumagamit sila ng mga word na bangag, adik, at saka kahit na ano ng mga kababayan, kayang-kaya ho yun na kainin po ng mga Marcos supporter. Bakit? Kasi alam mo natin sa ating sarili na hindi po ganun ang mga Marcos makabayan. Alam ho natin sa ating sarili na hindi po ganun si PBBM. Hindi po gumamit makabayan. Bangag si PBBM sa pagtatrabaho. Adik si PBBM sa paghahanap po ng mga solusyon kung paano pa paunlarin ang ekonomiya sa ating Pilipinas makabayan. Ganun po si PBBM. Doon lang masyadong nagalit na ang mga loyalista nung idinawit na dito ni Sara Duterte si Apulacay. Doon na po nagalit makabayan. Sipin nyo lang po, huhukayin si Apulacay itapon sa West Philippines makabayan. Sino bang hindi magalit dyan na loyalista? Diba? At saka mga kababayan ko, kahapon ang dami talaga pong taong nandun. Diba? Meron nga nag-comment, nakita ko dun sa comment sa ating last vlog kung saan ipinakita ko dun yung rally mga kababayan dun sa People's Monument, People Power Monument. Actually, thank you so much nga pala no. Thank you so much kay Trupang Ilonggo, kay Papa Bin, and also kay Go Philippines mga kababayan. Kung nakita nyo na po yung pinost ko dito kahapon na yung rally doon sa Monument makahabayan. Actually, kombinasyon ho yun lahat. Kombinasyon ho yun lahat sa kuha po ng vlog ni Papa Bin, kuha ng vlog po ni Tropang Ilonggo at saka ni Go Philippines makahabayan. Pinag-isa ko yun lahat.
Di ba kung napapansin nyo po, iba-ibang angle, pero the same po ang time, ang timeline, ang timestamp na kinuha ko ang kanilang vlog mga kabayan para synchronized to yun lahat. Di ba napansin nyo po, merong area doon sa may stage, may area doon sa papunta po ng Katipunan yata mga kabayan. Nang Katipunan, yung sinalubong nila na marami pong nagsidatingan na mga nakawear po ng white mga kabayan. Di ba? Ibang area at meron pong area dito sa malapit po sa may highway, area mga kabayan. So, iba-ibang angle na yon, pero the same po ang time mga kabayan. Nakita ho natin, napakadami talaga, overwhelming, at dito natin nakikita kung iilang boto ang naiboto or naibigay na boto ng mga loyalista, ng mga Marcos supporter doon kay Sara Duterte mga kabayan. Take note, mga DDS, hindi pa yun umabot ng 1/4. Paano mo nasabi, Sir Ivan? At alam niyo ba, marami rin pong mga grupo mga kabayan ang hindi po pinapapunta na doon sa rally na yon. Yes, marami. Mamaya explain natin yan. At saka alam niyo mga kabayan ko, mukha yatang nakita dito ng butas ang mga DDS, pakakasuhan doon nila yung Blessed Movement. Bakit, Sir Ivan? Mamaya explain natin yan. So doon muna po tayo sa rally. Kung napansin niyo mga kabayan ko, di ba nalagay ko sa aking captions kahapon sa ating thumbnail, 12,000 na mga loyalista nagpuntahan doon sa rally. Yes, 12,000 po na mga loyalista. Actually, kumpirmado po 12,000 mga kabayan. Hindi lang po si Shaiba nagsabi noon, pati rin po ang mga mainstream media mga kabayan. Ang sabi pa nga sa mainstream media, lampas pa. Lampas 14,000 yata sinabi nila mga kabayan, if I'm not mistaken. Lampas 14 or lampas 15 ba yung sinabi nila. Pero sinabi lang po ni si Ivan is only 12,000 po na mga attendees nagpuntahan doon sa rally mga kabayan. Kung bakit ko nilagay na 12,000 only, meron kasing rason yan. At dito po makakita at nakakita po ng butas ang mga DDS kung bakit nila kakasuhan ang Blessed Movement mga kabayan. Bakit si Ivan? Ang Blessed Movement, sila po yung kumuha ng permit, ng rally permit mga kabayan. So nakalagay doon, Blessed Movement. So doon po sa rules ng sa rules po ng permit mga kabayan, ang dapat lang po na pupunta doon ng mga participants, limitado lang po. Hindi lalampas ng 12,000 na mga attendees or participants. Klaro ho yan. Hindi lalampas ng 12,000. Kaya nilagay ko doon mga kabayan is only 12,000. But actually, ang totoong count doon mga kabayan, lampas pa talaga 12,000 ho yun. Hindi lang po 12,000. Ngayon, so dahil po umabot ng 60, almost 16 yata sinabi ng iba mga kabayan. Kung hindi ko nagkakamali sa number, almost 15 ba yun or almost 16 na sinabi nila na ganun po kadaming bilang puntahan doon ng mga participants. Ang ibig sabihin niya mga kabayan, lumabag po sa agreement, lumabag po sa rules ang Blessed Movement. Kaya sila ngayon ang nakita na pwedeng pakakasuhan ng gobyerno, itong nag-uudyok dito ay ang mga DDS kasi lumampas na mga kabayan. Hindi daw sumunod sa rules ang mga loyalista. Kung hindi man nasunod, ito mga DDS makinig kayo, makinig. Kung hindi man nakasunod ang mga loyalista na dapat lang hindi lalampas po ng 12,000 kasi limitado mga kabayan. Bakit limitado yan? Kasi nga doon po sa daanan. Kahapon lang nga mga kabayan, di ba? Hindi pa yun umabot ng 1/4. Naharang na nga ang half ng daanan ng road mga kabayan. Pero hindi naman po nagka-cause ng traffic. Hindi po congested ang traffic ng mga kabayan, kundi normal flow pa rin po. Pero nakita ko natin half po ng daanan doon parang nakuha po ng mga realista na nandun mga kabayan. Kasi isipin niyo po ang dami. Sabi doon sa nandun mga kabayan at saka sabi rin po sa mga nag-comment doon sa ating last vlog, EDSA hanggang Katipunan. Ang haba mga kabayan, EDSA to Katipunan, nandun po mga realista kasi nga separate mga kabayan, grupo-grupo kasi. 'Di ba kung nakita ko natin sa video kapon, grupo-grupo kasi mga kabayan. So alam rin po natin, 'di ba, nandun yung Blessed Movement. Siyempre sila po yun, yung nangunguna mga kabayan, nandun rin po yung One Movement. Nandun rin po yung KPPL yata yun ang name, if I'm not mistaken. Nandun po yung Team BBM. Nandun po yung Team Bagong Pilipinas. Nandun po yung Team Demokrasya. Maraming sa mga grupo mga kabayan. At saka maraming nagsasabi, bakit daw naka-uniform lahat mga kabayan?
Itatanong natin sa mga nagpuntahan doon sa rally, bakit daw naka-uniform karamihan doon sa mga grupo makabayan? Gunggong talaga tsaka yun kaagad sila nag-assume ang mga DDS na bayaran daw ang mga nagpuntahan doon kasi daw naka-uniform makabayan. Dahil lang naka-uniform, bayaran na kaagad, gonggong talaga Bisectoral ho yan. At saka sa lugar makabayan, hindi lang po isa ang loyalista at hindi lang po isa ang grupo ng mga loyalista. Each group, iba-iba sila na mga uniforms makabayan. Ganon po ka-organize ang mga loyalista. Ang mga lista, disento ho yan, matitino ho yan. So, para malaman ang kanilang grupo makabayan, para ma-recognize ka agad, ma-determine ka agad kung saan ka nakabilang na grupo, so meron silang mga uniforms. But it does not mean sila yung mga bayaran. Namimigay pa nga sila ng mga pagkain makabayan. Hindi bayaran po ang mga nabutahan doon ng mga realista. I can assure you, walang lumabas po na video, walang ebidensya na binayaran ang mga realista na nagpuntahan doon kahapon makabayan. Unlike doon sa mga DDS, ang daming video, ang daming nakuhang ebidensya na bayaran po yung mga realista nila. Bayaran na nga, nilangaw pa. Ang dami pang ang hakot, hindi pa umabot ng 2,000 makabayan. Partida, bayaran sila. Ang mga loyalista, mga Marcos supporter, mga Dilawan, or mga Pinklawan, hindi bayaran pero ang daming pumunta kahapon makabayan. Yan kasi ang pagkakaiba. Mga DDS, yan kasi ang pagkakaiba kapag organic ang supporters versus sa mga bayaran po ng mga rallyista. Yan po ang pagkakaiba makabayan, di ba? Nag-guess ba si Ivan? Kasi kapag organic makabayan, taos puso kasi yang nagsuporta. Walang kapalit po yan na bayad, walang problema ho yan. Bakit? Meron silang sariling dalang mga baon or pagkain makabayan at sariling pera ang ginagamit nila pang plite para po makapunta doon sa binyo makabayan kasi hindi nga sila mga bayad. At saka taos puso nilang sinusuportahan ang ating gobyerno, taos puso nilang sinusuportahan si PBM. Kasi hindi na po nila makain, hindi na po kaya nilang lunukin ang mga pinagagawa dito na mga kalokohan na mga DDS at ang grupo ni Sara Duterte makabayan. Galit na po. Ganyan magalit ang mga loyalista. Gets yun na, DDS, ganyan ho magalit ang mga loyalista. Nakita nyo na ho kahapon, hindi pa yun umabot ng 1/4 at marami pong mga grupong hindi rin po pumunta doon makabayan at hindi po pinapapupunta, di ba? Ano nangyari sa Ivan? Okay? So kung nakita ho natin dito, di ba? Sinabi ko na nga, limited lang po hanggang 12,000 na po yung mga participants makabayan. Kung dumagdag pa yung sabi doon sa GC, nabasa ko makabayan, kung dumagdag pa yung 8 yata yon, 8 or 9 po na grupo ng mga loyalista makabayan, kung dumagdag pa doon makabayan sa rally, ilan na lahat ang manupuntahan doon? Mag-aabot na nga ng 20,000, 22,000, 23,000 po na ma-attendees makabayan, which is lampas na talaga sa ibinigay po na rules ng nagbigay po ng permit makabayan. Lampas na talaga, di ba? Kaya hindi nilang po pinapapunta daw doon ang ibang grupo. Pero nakita natin kahapon, ang dami pong tao makabayan. So, ibabalik natin. Yung video nakita nyo kahapon, that is around 2:30 or 2:45 in the afternoon makabayan. Yung time na yun, ganun po kadami. Isipin nyo lang po, pagdating po ng 4 PM makabayan. Diba, nakita ko doon sa vlog ni Robert makabayan. Nakita ko sa vlog ni Robert, 'di ba maraming mga vlogger nagpuntahan doon. Nandun sila si Mike Cervera, nandun sila si Chris Olo, si Takero, si Niolo, nandun si Niolo makabayan, saka marami pang iba na mga vlogger nandun napuntahan doon. And thank you so much po. Thank you so much po sa lahat ng mga pro-admin vlogger na nagpuntahan doon kahapon makabayan. And thank you also sa mga videos. Si Sir Ivan, wala pong rules doon kahapon Nag-upload na po tayo. Kasi reportahan natin po yung rally kahapon po ng mga loyalista makabayan. Diba? Para po i-amplify natin dito, ipapakita natin dito sa mga DDS na mga nauto na ganun talaga po kadami ang mga loyalista. Hindi pa yung lahat naglabasan makabayan.
So, yun ang nangyari mga kababayan, kaya hindi po pinapapunta yung ibang grupo kasi nga lampas na eh. Hindi naman po ganun ang mga loyalista, hindi po tayo against the law. Hindi po ito nagbe-break ng law, pero siyempre hindi po mapigilan na maraming magpupuntahan doon na mga tao mga kababayan. Hindi ho yan mapipigilan ng mga loyalista. Kahit sinabihan na po nila yung ibang grupo na hindi na po lumampas doon kasi nga against the law, against the rules na ho yung makabayan. So, I am not sure paano nila yan, settle, pero may narinig kasi ko may narinig ako makabayan na meron daw mga grupo ng DDS na magsasampa or mag-udyok na pakakasuhan daw yung grupong Blessed Movement makabayan. Well, alam nyo, itong mga gunggong na to, itong mga DDS na to, walang magawa talaga Bakit hindi na lang ho nila iisipin makabayan, isipin nila noon ng mga DDS na sila ay nagpuntahan doon, ang mga vlogger makabayan, may narinig ba tayo na sila hinaras? Diba? Narinig ba tayo na sila po'y yung parang itinaboy makabayan? May narinig ba tayo na mga DDS vlogger na sila itinaboy? Diba? Aside doon, unlike doon sa kalang rally sa EDSA Shrine makabayan, may mga pro-admin ng mga vlogger na puntahan doon, pero kanilang hinaras, kanilang itinaboy makabayan. Isa sa nakita ko, si Takiro yata yon, hindi ako nagkakamali. Itinaboy nila makabayan kasi spy daw Pero yung mga vlogger ng mga DDS nagpuntahan doon kahapon, kinabay nila yung rally ng mga loyalista, itinaboy ba sila? May narinig ba sila ng mga pangit na mga salita makabayan? Diba? Wala. Kasi ganun po kadisente ang mga loyalista. Ganun po kadisente ang mga Marcos supporter. Kung anong klaseng leader ang ating presidente, ganun rin po. Ganun rin po ang mga supporter makabayan. Dahil nga disente at mabait po ang presidenteng si PBBM, mababait rin po yung mga tao, ang mga followers. So ngayon, speaking of disente makabayan ko, napansin nyo ba na during po sa program makabayan, napansin nyo ba na walang nag-iingay doon na impeachara? Napansin ba natin yan? Oo nga Sir Ivan, bakit nga pala walang nagsigaw doon na impeachara? Actually meron. Una, ang mga vlogger. Pangalawa, yung mga individual makabayan. Meron po nag-iingay po na impeachara. Like for example, ipapakita ko sa inyo makabayan, and after that, dagdagan ho natin ng mga informations. Sino nakita mo si Ivan? Ito pong in-interview ng ating kababayan si Go Philippines. I'm not sure kung sino nag-interview na to. Itong loyalista na to, galit na galit talaga dito kay Sara Duterte. Kasi nga doon po sa ginawa niya kay Apula kay makabayan. At isa siya dito sa nagsisigaw na impeach Sara. Pero hindi po lahat ng grupo makabayan. Isa lang po sa nakita ko, okay? For more details, let's watch this. Paano pa tayong paparating na Ay, si Nanay, balikan natin. Nakaangat ka pa maging presidente? No way! No way! Tama yan, no way! Impeach Sara na ba, Nay? Impeach na! Tayo pa! Pumunta nga na doon sa Africa. Doon na siya. Anong gagawin niya sa Africa? Ay mangumbisi sa mga animals doon. Ay, solid lang mga animals, Animality kasi yan. Animality. Sabi ni Nanay, sabi na Nanay, matapang. Totoo bang matapang si BP Sara? Totoo bang matapang? Hindi po. Bakit? Alam mo, kung minsan, hindi ko maintindihan kung siya ay adult o bata. Ang sa amin kasi, mahilig kaming sa mga ugali ng tao. May nagulat kami, sabi niya na noong 22 daw, siya daw ang presidente. Sabi niya nga po, feeling niya sa kung hindi sa BBM, hindi siya nanalo. Tama po yun. Nakaokin na yun. Ilocano si Nanay. Ilocano pala to si Nanay. Sabi nila adik daw si PBBM. Hindi po. Hindi adik yan. Magkatutulang. Sino po ba adik? Pwede. Hindi po adik lang gusto nila mangyari doon sa senyor. Hindi kami papayag. Ang mukha ko ito ng bata ko ay napakapakan nila sa Malacanang para palisin yung ama. Hindi na ako papayag doon sa anak. Yes. Kasi sa bait ng ama, yan ang nangyari. Dapat yung mga sundalo noon,
yung mga sundalo ron, hinihintay na kumpas nila na i-disperse nila yung mga tao. Oh, yan ang tunay. Pero ang sabi ng ama, huwag na, bababa ako. Nagpaalam doon, sabi niya, doon sa mga sundalo Amerikano, pupunta ako sa Paway, sa kanyang iling, sa kanyang bayan. Pinunta sa Hawaii. Yan ang katotohanan dyan. Niloko siya. Ganyan ipinaglalaban ni nanay ang Marcos Makabayan, si Apulacay. Kahit inapakapaka na daw ang kanyang mukha noong time na yon, kasi daw pinalize na po yung mga Marcos Makabayan, hindi pa rin ho siya bumitaw sa mga Marcos. Hanggang ngayon, nandyan pa rin ho siya. Sinuportahan niya ang mga Marcos at saka si PBM ayaw niyang mangyari ang nangyari kay Apulacay dito kay PBM. Kaya nga napakasulido ng mga Marcos supporter Makabayan. Kaya nga very organic ang nangyari kahapon. Walang bayad-bayad po na nangyari kahapon Makabayan. Ngayon, babalikan muna natin. Sir Ivan, bakit nga pala hindi nasali po sa programa yung impeach Sara? Kasi nga ipinagsigaw kahapon Makabayan at saka agenda po ng programa kahapon kung bakit nandoon nagrally ang mga loyalista, hindi po impeach Sara, kundi yun po ay peace rally, prayer rally Makabayan. Ipinakikita lang dito ng mga Marcos supporter na mga loyalista na matino po ang mga supporter ni PBM. Unlike doon sa mga DDS na magunggong prayer rally, peace rally. Pero ang lang pinagagawa Makabayan, bangag, 'di ba? Adik, ang dami mga masasakit po na mga narinig po na mga salita galing po sa DDS dito kay PBM, 'di ba? Pinababa nila sa pesto, tinatawag nila na adik, kahit ano na pong mga ginagawa ng mga pangit Makabayan, 'di ba? Tapos ang title ng kanilang rally, peace rally, pre-rally. Ganyan ang peace rally at saka prayer rally DDS. Katulad kahapon. May narinig ba kayong impeach Sara? Wala, kasi hindi po kasama sa agenda. Hindi po kasama po sa rally. Hintayin nyo lang. Kapag magrarally na naman po ang mga loyalista, siguro kapag malalagay na po doon sa kanilang mga placards, sa kanilang agenda na impeach Sara, doon na sila magsisigaw ng impeach Sara. Kahapon, peace rally yon at saka prayer rally. Isipin niyo po, partida, peace rally at prayer rally lang yon. Tingnan nyo, napakadaming tao. At saka doon po sa mga nagsasabi Makabayan na bayaran daw ang mga pumunta kahapon. Sino ba yung unang nagpakalat niyan, Sir Ivan? Naalala nyo 2 days ago, 2 vlogs ago Makabayan, 2 vlogs ago na ba or 3 vlogs ago, na sinabi ko dito ang unang napakalat niyan, si Joey the Viber Makabayan. Yes, si Joey the Viber ang napakalat niyan. At saka ito po ang ating ebidensya Makabayan. 6 days ago, meron na pong post yan si Joey. Kasi nalaman na ho nila na meron pong isasagawang rally ang mga loyalista doon po sa People Power Monument Makabayan. At alam po ni Joey na marami pong loyalista. At alam rin po ni Joey mga kabayan ko na sumuporta na rin dito yung mga dilawan at saka yung mga pinklawan. Kaya alam nila na marami talaga pong pupunta na mga rallyista doon. Diba sabi niya, ulitin na po natin, yung BBM rally sa December 7 is a huge rally. May malaking budget ito. 1.5 billion pesos ang nai-earmark to make this happen. So meron ng value, meron ng number po, pera na kung magkano daw yung budget para po sa rally na yung Makabayan. 1.5 billion pesos daw. Parang bagong Pilipinas Servicio Fair pero palalabasin na mas movement. Bayad mga rallyista, no joke. The goal is to eclipse any organic support of VPISD and PRRD. Dutertistas must really start organizing better mass movement. Dadaanin talaga tayo ng kalaban sa pera. So after po na-post yan ni Joey Makabayan, nung time na yan, nandun po sila sa EDSA, Shrine, nag-rally. Dumami ba sila? Hindi. 'Di ba? Kahit nanawagan itong si Joey Makabayan, kahit naalarma na sila na marami pong rallistang pupunta sa December 7, dumami ba ang mga rallista? Hindi. Yan kasi ang pagkakaiba ng organic supporter versus sa mga hakot Makabayan. Kapag hakot kasi, may money involved dyan. Kapag hakot kasi, ang hinihintay lang kasi na nakapalit dyan ng mga tao, na mga rallista or hakot na rallista is pera Makabayan plus pagkain. Tingnan nyo ano nangyari doon.
kung ano, yung mayroong bidyong kumalat makabayan, nung nandun po si Princess Maui, di ba pinagalitan niya yung mga realista doon? Kasi nga gutom na makabayan, at saka ang pagkain doon, hindi siguro na-segregate ng ayos, at saka init na po yung ulo ng mga realista na nandun makabayan, kasi nga supposed to be 500 pesos ang agreement na kanilang ibabayad doon sa mga realista, kinupitan pa makabayan ng 300. 200 na lang po ang nakaabot doon sa mga realista, kaya init na po yung ulo makabayan. Hanggang dumating po nung sila po pinalinya kasi kakain sila makabayan, pinagalitan pa ni Princess Maui na gonggong talaga eh. May nakita ba kayo na ganun nangyari sa rally kahapon? Diba? Wala, kasi may kanya-kanyang dalang mga baon makabayan. Kung merong mang tao doon na kulang yung pagkain makabayan, tinulungan po ng mga loyalista. Tinulungan po ng mga loyalista. Bakit? Ang mga loyalista, hindi nyo ba napansin mga galantiyan? Totoo yan, ang mga loyalista, galanti ho yung makabayan. At napansin rin po natin, ang mga loyalista, parang maamo yung mukha makabay, no? Parang maaliwalas talaga eh. Masayahin, nakasmile lagi, at hindi dugyot makabayan. Napansin ba natin yan? Hindi mga dugyot talaga eh. Maganda. Syempre, kapag ikaw po ay mabait at hindi maitim ang iyong budhi sa iyong puso, sa iyong utak, talaga po maganda ang aura ninyo. Unlike sa kabilang kampo, puno kasi ng galit makabayan, saka makurap pa mga gunggong na yon, at saka mainitin yung ulo, at puro lang po kalokohan, kabulastagan ang iniisip po sa kanilang utak. Ganon ang kanilang mukha, mga dugyot. Mabaho pa yung kilikili. Ang dugyot pa ng mga pag-uugali. At saka kagabi makabayan, alam niyo ba na inatbangan nila? Inatbangan? Ano ba sa Tagalog inatbangan? Alam niyo ba na parang meron sa isang gawa po na rally doon sa EDSA sa makabayan? Yes, meron. Meron si Ivan, meron. Alam niyo ba? Marami. Yan lang po, mukhang squatter. Mukhang squatter makabayan. Nakatawa naman eh. Tingnan nyo, almost 16,000 mga realista doon po sa People Power Monument versus realista ng mga DDS doon sa EDSA Swine. Hindi ba lang umabot ng 100 makabayan? Mukha pang squatter. Gonggong talaga eh. Tapos sabi pa nila, nilalanggam daw, partida, nilalangaw, partida, nilalanggam pa yan. How much more kung full support na or full force makabayan? Isipin niyan. How much more kung full force? Kahapon, show force pa lang yon. Show force pa lang yon ng mga supporter ng admin. How much more kung full force makabayan? Isipin nyo lang po yan. Pero siyempre, bawal doon sa People Power Monument. Kasi bawal po lumampas ng 12,000 po ng mga participants makabayan. Kaya hindi natin pwedeng tawaging full force o hindi pwede tayo manawag po ng full force, kundi ilan lang po ng grupo makabayan para hindi tayo lalampas ng 12,000 po ng mga participants. Meron kasing rules po ang People Power Monument makabayan para hindi po magkukos ng traffic, hindi po mag-congested po yung traffic makabayan. So yun po ang iniiwasan ng mga loyalista. But I am very sorry, sorry po sa gobyerno natin. Ako na pong hingi ng sorry. Sorry po doon sa nagbigay po ng permit kung bakit lumampas po yung tao. Hindi ho natin po yun mapipigilan. At hindi rin po napansin ang bilang. Marami rin po talagang mga Marcos supporter, mga sumuporta ngayon kay BBM na gusto pong sumuporta sa rallying isinagawa kahapon ng mga loyalista. Ako na pong hingi po ng pasensya po sa gobyerno natin. Okay? So hopefully next time hindi mangyari ulit. Pero siyempre, advance thinker tayo. Baka kasi sa next po na rally makabayan, baka mag times 2, baka mag times 3 na. Okay? So, ganun po. Ngayon, may nakita ho tayo na post mga kabay ko. Doon pa rin po ka Joey. Pero iba kasi yung nag-post ito mga kabayan. Ano yan, Sir Ivan? Kasi pinagtatawanan nila 6 o'clock daw in the evening makabayan. 6 o'clock in the evening, wala na daw tao doon. Or ilan na lang daw yung tao na nandun sa People Power Monument makabayan. Diba? Post dito sa Mahalin Natin ang Pilipinas. Itong post po ng Mahalin Natin ang Pilipinas, nirepost rin po ito ni Joy the Viber makabayan. Siya nga pala, bakit kasi ang mga viewers natin magtatanong sa atin na, Sir Ivan, bakit puro Joy the Viber ang mga binabantayan mo? Kasi si Joy the Viber makabayan, siya po yung head ngayon. Siya ba, Sir Ivan? Yes, siya po.
Hindi mo ba alam na si Joey Viber ang dahilan kung bakit natanggal itong si Peebles Talakera, makabayan? Naalala niyo ba sinabi po ni Peebles Talakera na sila po yung nagkaanuhan ni Joey Viber? Kasi itong si Joey, makabayan, mapakagunggong talaga to eh. Parang feeling mataas siya, parang feeling siya, makabayan, at gusto niya hawak lahat po ng grupo ng mga DDS. Ganon po yung pag-uutak ni Joey at mainitin po yung ulo niya, makabayan. Hindi pa naliligo, mainitin pa yung ulo. Siguro yun po ang rason, makabayan, kung bakit mainitin yung ulo, kasi nga hindi naliligo eh. Head daw di umano itong si Joey Viber. At siya lagi po yung nagbabato po ng mga fake news. Siya po yung nagbabato po ng mga informations doon po sa mga didis po ng mga vlogger. Kaya siya po ang lagi kong binabantayan, makabayan. At dito pong mga vlogger na to, nakahanda. Parang naghintay lang po sila kung ano information ibabato po ni Joey. Kaya siya po ang lagi kong binabantayan, makabayan. Okay? Sabi ito po ni Mahalin Natin ang Pilipinas, as of 6:15 PM, natapos na ang pagtitipon ng mga taga-suporta ni BBM sa EDSA People Power Monument sa Quezon City. Ang dami nila. Tingnan nyo, nangutya, makabayan, ang dami daw. 6:15 pa lang po in the evening, halos wala na daw mga realistang nandun, makabayan. Alam nyo ba, ang mga tao na nandyan, isa rin po sila sa mga naglilinis ng, makabayan. Tingnan nyo kung gaano ka-organize ang mga loyalista, hindi nila iniwanan po ang kanilang mga kalat, makabayan. Unlike doon sa mga DDS sa SSWine, unlike doon sa mga DDS sa mga SSWine, iniwanan nila yung kanilang yung mga basura, makabayan. Kaya nga nagrereklamo ang mga cleaner doon kasi nga iniiwanan nila yung mga basura. Kahit sa sana po sila nagtatapon, makabayan. Ginawa pa nilang may naiwan ng mga dumi, nag-ihi sa gilid-gilid, makabayan. Ginawa nga nilang dugyot yung gilid po ng ng mall ng galeriya, makabayan. Kasi nga dugyot ang kanilang mga utak. Dugyot kasi ang kanilang mga ugali, makabayan. Pero ang mga lista, tingnan nyo, ang marami pong naglilinis kahapon, hindi umalis ang mga realista, hindi nalinis, makabayan. Ganun po ka-organisa ang mga loyalista, okay? So ngayon, dahil po 6 o'clock na in the evening, wala na pong tao doon, makabayan. Kasi dito po sa rules, ipapakita ko sa inyo, ang permit na ibinigay po ng ating gobyerno doon po sa nagrally kahapon, the activity will start at 1 PM and will end at 6 PM only. Until 6 PM only lang po, mga DDS. Kaya before 6 PM, tinapos na po nila. And the rest of the time, yun na po ang time na sila po ay naglinis doon. Kaya nakita nyo sa picture doon, ilan na lang pong tao nandun. Masunurin po sa rules ang mga loyalista. Unlike ninyo, na ginawa nyo ng, vacation. Yan na parang center, makabayan, yung, kalimutan, meron term yan eh. Evacuation. Parang ginawa nyo evacuation center ang Robinson's Galleria. Parang ginawa nyo evacuation center ang simbahan doon sa EDSA Shrine. Kasi nga, para kayo mga squatter doon. Hindi ganun ang mga lista. Ang mga lista, umuwi rin po yan. Kahit ilan doon sa mga nagpuntahan doon, makabayan, malalayong lugar. Pero hindi po pumunta doon yung mga nandun po sa mga probinsya, makabayan. Yung mga malalapit lang po doon. Diba? Ganun po, DDS. Marunong po sumunod po sa rules ang mga loyalista. Unlike sa inyo, tingnan yung sinabi, makabayan, gonggong talaga eh. Tapos ang sabi pa nila dito, sabi na, buti pa tayo kahit hindi ganun kadami, willing mag 24 hours sa vigil. Willing daw sila mag 24 hours, makabayan, doon na matutulog, diba? Kasi nga itong mga gung na to, pag-aakala nila, marami pa ang maawa sa kanilang, makabayan. Kasi nga paawa effect ang kanilang ginagawa. 24 hours na sila nandun. 24 hours na silang nagsisigaw, makabayan, na mapanawagan, na sila po ay susuportahan, na sila po ay naghangad, na sila pa ay dadami pa. Pero hindi pa rin po gadami ang kanilang nauto, makabayan. Mauutak na ho ngayon ang mga tao. Mauutak na ho ngayon ang taong bayan, mga DDS. Diba? Kahit ilang oras pa kayo magtambayan doon, wala pa rin mangyayari. Bakit? Kasi nakikita nila ang ginagawa ni Sara Duterte sa atong gobyerno. Nakikita nila kung gaano kakurap itong si Sara Duterte. Kahit doon sa name po ni Mergres Piatos, ang name po ni Kokoy Villamin, hindi nga kayang explain yon. At hindi na po kayang ma-explain ni Sara yung mga misuse funds doon sa COA. At take note,
DDS, hindi po cleared sa OCOA itong si Sara Duterte. Fake news sa mga ipinakalat ninyo na clear daw sa OBP at bakit daw hindi ito ibinalita ng mainstream media makabayan. Bakit naman magbabalita ng fake news ang mainstream media? Hindi clear ho sa OBP, hindi ho clear ang OBP sa COA. Gawa-gawa nyo lang po yun na balita, di ba? Hindi kasi sila naintindihan makabayan. Ngayon, siya nga pa lang, before tayo pupunta dun sa, sa ibang topic makabayan, i-shut up muna natin. Baka makalimutan eh. So share naman natin, nandiyan po si Masking Digma, Paterno Vendana, hi to Romeo and Sila, hi to Grace Gruta, kasama rin po natin si Sita Manuel, Rosabella Villa Cortesa, hi to Annette Alegre, Think Abel, Gis TV, Dona Den, Salvacion de la Cruz, Pat Panesa, nandiyan po si Romy de la Cruz, hi to Yolanda Quintino, Leonardo Asteliero, isa rin po natin si Justov To from Calamba, Laguna, Freddy Latupan, Evangeline Atienza, hi daw sa pamilya Luta, Ali Sayed, Al-Sawadi na nandyan sa Dubai. Hi to Evelyn Garcia, Josephine Gallego, Jimson, Jimbo Jeriel at Regine, nandyan sa Mandawi, Cebu, greetings from Rodolfo Radarbor of Tansa, Cavite. Hi to Phil Macabuto, Angelita Holsinger, Duyaw Zaira, Ashen, and hi to Joyful Pinay. Siya nga pala, i-greet natin ang Happy Festa. Ano ang dito po sa Himarco makabayan. Mamaya pupunta po si Ivan doon sa festa. Magka-festa si Ivan. So taga Barangay Himarco, happy Festa. And also this coming December 15 until 17, nandyan po si Ivan sa Manila makabayan. Meron pong atin nan si Ivan. I think you already know. Diba DDS? I think you already know kung ano ang pupuntahan ni Sir Ivan. Okay? Again, sa December 15 to 17, pupunta si Sir Ivan dyan sa Manila. Okay? So, ipakita ko rin po sa inyo ang vlog ni I Am Kristan makabayan kung bakit dapat talagang ma-impeach itong si Sara Duterte. For more details, let's watch this. Okay. Next. Kung hindi naman ma-impeach si VP Sara, ano kaya mangyayari sa Pilipinas? Number 1, pag hindi siya ma-impeach, palaging may banta sa buhay ni President BBM. Hindi lang yon. Alalahanin po nyo isang bala lang po yan. Pag napatay si President BBM, sino ang susunod at papalit? Si VP Sara na mukhang kating-kate na maging presidente, na feeling niya siya yung dapat na presidente ng Pilipinas. Di ba sinabi nga niya, nasa akin na yung presidency noong 2022 eh. Grabe, feeling sobrang ng taong to. Alam po niyo pag tumakbo si VP Sara, kasama ni BBM, kasama ni VP Lenny, baka nga si VP Lenny yung nanalo eh. Kaya nga natatawa kay Sara Duterte, ang feeling sobrang ng taong to eh. Ang taas sobrang ng tingin niya sa sarili niya eh. So, pag hindi siya ma-impeach po, palaging may banta sa buhay ng ating presidente. Yun po yung problema. And there will always be that uncertainty na paano kung mamatay si BBM, ano kaya mangyayari sa ating bansa. Number 1, yan ang isang unang mangyayari. Pangalawa, mawawalan ng tiwala yung ating mga kababayan sa ating mga iba't ibang government branches, especially the Senate. Mawawalan ng tiwala sa ating mga senador, ang ating mga kababayan. At bababa ang rating sa mga senador na yan. Sigurado po yan. At pati yung rating si BBM bababa. Kasi makikita na wala ngang balls to si BBM. Hindi lang yon. Tataas. Baka magkaroon ng supporters ulit si Sara at isispinto ni Sara. Sasabihin niya, tignan nyo, wala akong ginawang mali dahil hindi ako na-impeach. At ang mga trolls naman niya, i-amplify ang message na yan. Dahil hindi na-impeach si VP Sara, wala siyang ginawang mali. Tandaan po natin, hindi dahil hindi ka na-impeach, wala kang ginawang mali. Ibig sabihin lang nun, ay marami ka pang mga kaalyado na sumusuporta at pinoprotektahan ka kahit na marami ka ng maling ginagawa. Yun po ang problema ng ating political system dito sa Pilipinas. Dahil yung mga politiko natin, hindi na nga talaga tayo tinutulungan eh. Hindi na nga tayo ang sinaserve ng mga to eh. Sarili na lang nila eh. Kaya po, huwag tayo magpapaloko na sigurado ko yan ang sabi ni VP Sara. Hindi ako na-impeach. Ibig sabihin, wala akong ginawang mali. Kahit hindi ka po ma-impeach, may ginawa ka pong mali. Wala lang lakas ng loob ang mga senador natin na i-impeach ka. Dahil takot sila o kaya wala lang talaga silang pinaninindigan o kaya meron mga pangako sa kanila.
Pick one of those three. Because pag tinignan mo tong impeachment based on the case, based on the details, at lahat ng mga maling ginawa ni Sara Duterte, you must impeach her. There is no other way. Kahit ang tao na tulad ni Robin Padilla na simple mag-isip, makikita na mali talaga yung ginawa ni VP Sara. Pero hindi pa rin niya i-impeach dahil alam naman natin na itong si Robin Padilla ay wala talagang pinaninindigan at para siyang tuta na loyal lang sa whoever yung amo niya at ang amo niya ay ang mga Duterte. Yun po. Yun ang nakikita kong sitwasyon mangyayari pag hindi ma-impeach si Sara. Tapos, lalakas ang loob ni Sara at ngayon, susubukan niyang tumakbo bilang presidente on 2028. Kaya po, eto, nasa atin na po lahat ngayon. Tayong mga mamamayan, tayong mga Pilipino. Kailangan tayong magsama-sama. Kailangan tayong lahat magsama-sama at parinig natin sa ating mga kongresista at ating mga senador ang ating mga totoong iniisip at nararamdaman. At paalam natin sa kanila na kailangan po nyo ipaglaban ang ating bansa. Ipaglaban nyo ang konstitusyon. Ipaglaban po nyo ang karapatan naming lahat. At wag lang ang sarili nyo. Gawin po nyo yan through messages, through comments, posting on social media. When you speak to other Filipinos, gawin po nyo yan. Tama po yung ginagawa nyo na may mga trolls. Awayin po nyo yung mga trolls na yan. Bayad sila, pahirapan nyo sila para talagang gusto nilang kumita ng pera. Sige, at least pahirapan nyo para talagang ma-stress yung mga yan. Tignan natin kung sulit ba yung binabayad sa kanila ng mga Duterte. Kasi kung tinignan mo, no, parang mga Duterte lang talaga may mga trolls eh. Kasi yun lang ang mga bumabanat ng kung ano-ano na hindi mo na nga maintindihan kung anong pinaglalaban nila eh. At saan kaya galing yung pera pambayad na itong mga trolls na to? Kaya kayong mga trolls, pag-isipan nyo kung saan nanggagaling yung pera na ginagamit ng mga Duterte para bayaran kayo. Pag-isipan nga nyo yan. Galing po yan sa kaban ng bayan. Nung binabayad yung taxes, yan po ang ginagamit. O ano, dahil nakikinabang ka, okay lang. Pambihira ka talaga, nag-iisipan mo lang sarili mo. Hindi ang bansa. Hindi ang Pilipinas. Hindi ang mga kababayan mo. Yan ang tawag kong traidor. Kahit kung sinusuporta niya mga Duterte o kaya bayad kayo para mag-amplify ng mga kasinungalingan, fake news at propaganda, traidor kayo sa ating bansa. Okay? Kahit na anong klaseng trabaho at bayad sa inyo, traidor talaga kayo. Yan ang masasabi ko sa inyo lahat. Kaya ngayon po, tayong mga Pilipino na nasa kamay natin to, may kapangyarihan tayo. At nakita ko po na kaya po nating palitin, tutulungan ang ating mga senador na magbago ang isip nila. Kaya natin gawin yun. Nagawa po natin yan sa mga pogos. Kaya natin gawin yan dito ngayon sa impeachment ni Sara. Kailangan tayong magingay, kailangan tayong magsalita. At huwag natin papayagan ng isang kulto at isang religious group ang magdidikta kung ano ba talaga ang dapat gawin ng ating gobyerno sa mga tulad ni Sara Duterte na hindi maganda para sa ating bansa. Isang tao na hindi na nga maayos mag-isip. Nasa atin na po yan ngayon. Kaya po, sa akin po, after po napanood nyo to, sana po talaga na makatulong po kayo lahat para ikalat natin tong mensaheng to. Sa lahat, all over social media at sa lahat ng mga kakilala natin at sa ating mga representatives sa Kongreso at sa Senado at sa buong gobyerno. Yan rin po napansin natin makakabayan. Napansin ba natin na maraming trolls sa mga DDS? Bakit maraming trolls sa mga DDS? Kasi yan po'y nabuo sa panahon po ni Digong makakabayan. Before pa tumakbo bilang presidente, itong si Digong, meron na ho silang trolls. Kasi di ba yan po'y isiniwalat po ni Cap Nino Barsaga makakabayan. At doon rin po sa balita noon, inamin talaga na meron pong trolls. Sinabi talaga po ni Digong noon na meron silang mga trolls makakabayan. Kaya maraming nauto noon sa panahon kay Digong. Dahil ho yan sa mga trolls makakabayan. So ngayon, kahit marami silang trolls, dumami ba ngayon ang kailang supporter? Diba hanggang ngayon wala pa rin makakabayan? Kahit marami silang trolls, dumami ba yung mga realistang napuntahan doon sa SSY makakabayan? Hindi pa rin po, hindi ka umabot ang 2,000 na mga participants. Bakit? Kasi hindi na po utoto ang taong bayan ngayon. At alam po ng taong bayan, maraming bayang trolls itong mga DDS makakabayan. And do you think, ang mga leader po ng mga vlogger, hindi mga bayadran?
Diba? Tas nakalimot, meron kasi akong nabasa makahabayan doon sa ating last vlog na bakit daw ako nagbabalita ng ganito, bakit ko daw sinisiraan yung mga Duterte, bayad daw ako makahabayan. Unlike daw nila ni Banat Bay, binanggit pa niya yung name na Banat Bay makahabayan, hindi daw bayad. Gonggong hindi nag-iisip, nauto talaga eh. Do you think si Banat Bay kung hindi yan bayad, babaliktad ba yan? Unang-una napaka-hate niya itong si Kibuloy. Noon pa hate niya itong si Kibuloy. Bigla na lang pong bumaliktad makahabayan. Bakit kaya? At naging angkor pa doon sa Seminay. Do you think hindi siya bayad? Gonggong talaga eh. Nakakatawa makahaban yung mga comment na ganyan. Binanggit mo pa si Banat Bay, numero 1 bayaran yan. Sino nagsabi? Itong si Cap Ninyo Barsaga kasi sila po yung magkasama yan noon makahabayan. Diba? Hindi daw bayaran. Nakakatawa talaga eh. So mga kabayan ko, para malaman rin po ng mga DDS, para malaman rin po ng itong mga dugyot na to na meron pong tinatrabaho ang ating Pangulong si PBBM, ipakita rin sa kanila ang good news. For more details, let's watch this. Pinirmahan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang Ligtas Pinoy Centers Act na nagtatakda ng pagtatayo ng matitibay at ligtas na evacuation centers sa bawat lungsod at munisipalidad sa bansa. Layunin nito ang magbigay ng pansamantalang tirahan para sa mga maapektuhan ng kalamidad. Binigyan diin ng Pangulo na hindi dapat nagagamit ang mga paaralan bilang evacuation centers dahil naapektuhan ang pag-aaral ng mga estudyante. Inatasan din ang Department of Public Works and Highways o DPWH na siguruhin ang mga evacuation center ay sumusunod sa National Building Code at handang harapin ang epekto ng climate change. Samantala, ipinagpaliban din ng gobyerno ang bayad sa student loans ng mga mag-aaral na nasa mga lugar na nasa ilalim ng state of calamity. Ito po ay alinsunod sa Student Loan Payment Moratorium Act para bawasan ang pasanin ng mga pamilya. We need to ensure that the evacuation centers sufficiently respond to the needs of our people affected by calamities and other such emergencies. Investing in these climate-resilient facilities must be the norm, for we are not only protecting the people's lives, but also capacitating our local government units to respond, to reduce, and to manage the risks of disasters. Schools are supposed to be sanctuaries for learning, creativity, and growth. They should not also bear the burden of being makeshift shelters. With the enactment of this law, we heed that appeal and commit to only using our schools for the promotion of our students' welfare and development of the education system. Sa pagbisita ni Chilean Foreign Minister Alberto Van Clarion sa Pilipinas, kabilang sa mga tinalakay nila ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang pagpapalakas sa sektor ng agrikultura, partikular na sa pagtatanim at pagproseso ng kakao. Kumpiyansa si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na titibay pa ang relasyon ng Pilipinas at Chile kasunod ng pagbisita sa bansa ni Chilean Foreign Minister Alberto Van Clarion. Tiniyak ng Pangulo na magiging produktibo ang pagbisita ng opisyal sa bansa na magbubunga ng mas matibay na ugnayan ng dalawang bansa. Ipinunto rin ng punong ehekutibo na mas magiging posible ang partnership ng Chile at Pilipinas dahil hindi na hamon ngayon ang layo sa pagitan ng mga ito. Kabilang sa tinukoy ng Pangulo na pwedeng palakasin ay ang agriculture sector lalo na ang cacao cultivation at processing. Nagpasalamat din ang Pangulo sa Chile sa pagsuporta nito sa bid ng Pilipinas sa United Nations Security Council 2027 to 2028. Ikinalugod naman ng Chilean official ang pagbisita sa bansa matapos ang produktibong pulong kasama ang DFA kung saan napag-usapan nila ang bilateral relations ng Pilipinas at Chile, gayon din ang ilang regional at global issues. Naitatag ang diplomatic relations ng Pilipinas at Chile noong July 4, 1946. Noong 2023, ang Chile ay naging ika-49 na kasosyo ng Pilipinas sa kalakalan. Nag-courtesy call din sa Pangulo si World Health Organization Regional Director for the Western Pacific Dr. Saya Maupiocala. Dito ipinunto ng Pangulo ang kahandaan ng Pilipinas na tanggapin ang anumang magiging suhestyon ng WHO sa pagtataguyod ng healthcare sa bansa.
Asahan ang mas marami pang health facilities sa rural areas. Yan ay sa pamamagitan ng kasunduan sa pagitan ng Development Bank of the Philippines at Tingog Party List na bubuo sa Maalagang Republika Rural Financing Health Development Program. Sa ilalim ng programa, pwedeng mangutang sa DBP ang mga LGU para sa pagpapatayo o modernisasyon ng healthcare facility. Magbibigay naman ang PhilHealth ng operational support sa ilalim niya ng National Health Insurance Program. Tutulong naman ang Tingog Party List para hikayatin ang mga lokal na pamahalaan na paunlarin ang kanilang public healthcare services. Inaasahang makatutulong ang programang ito sa pagsulong ng Universal Healthcare Act. Bahagi ng aktibidad ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ngayong linggo ang maagang pamaskong handog mula sa Malacanang. Balikan natin ang makabuluhang hakbang ng Pangulo na nagbibigay o nagbigay ng tulong at kalinga sa mga kababayan nating nangailangan. Sa pagpasok ng Disyembre, pinatotohanan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang diwa ng pagbibigayan ngayong Kapaskuhan nang bisitahin niya ang Marilac Hills and Haven for Women sa Muntinlupa City. Dito namahagi ang Pangulo ng mga essential supply gaya ng bigas, food packs, gamot, maging supply para sa mga sanggol. Nanguna rin ang punong ehekutibo sa gift giving sa Manila Boys Town Complex kung saan binigyang diin niya na patuloy na aagapay ang pamahalaan lalo na sa mga individual na nangangailangan. Martes, pinangunahan ng Chief Executive ang 5th State Conference on the United Nations Convention Against Corruption o UNCAC kasama ang iba't ibang public sector institutions. Binigyang diin niya na ang gobyerno ay dapat manatiling tapat sa pagpapatupad ng mga komprehensibo at magkakaugnay ng mga estratehiya na magpapalakas sa integridad at pananagutan ng byurokrasya. Pinangunahan din ng Pangulo ang sectoral meeting kasama ang DOH at natalakay ang first 1,000 days program ng ahensya na kumpiyansa ang Pangulo na magiging matagumpay. Inatasan din dito ng Pangulo ang National Nutrition Council na paigtingin pa ang suporta sa mga LGU para matutukan ang nutrisyon ng kanilang mga residente. Miyerkules, nakibahagi ang Pangulo sa 33rd Anti-Terrorism Council Regular Meeting kung saan binigyang diin niya na patuloy ang suporta ng pamahalaan sa konseho lalo na sa pagsugpo ng insurgency sa bansa. Siya rin ang nanguna sa panunumpa ng newly promoted generals at flag officers ng Armed Forces of the Philippines. Dito hinimok ng Pangulo ang mga ito na manatiling tapat sa kanilang tungkulin at iginiit na patuloy na susuporta sa kanila ang administrasyon. Tinanggap din niya sa palasyo si World Trade Organization Director General Dr. Ngozi Iweala sa isang courtesy call kung saan napag-usapan ng dalawa ang plano ng Pilipinas na palakasin pa ang kalakalan nito. Nag-courtesy call din sa Pangulo ang International Trade and Economic Development of Canada na kasalukuyang nagsasagawa ng trade mission sa bansa. Binigyang diin dito ng Pangulo ang pagpapalakas ng alyansa ng Pilipinas sa iba't ibang bansa para gawing investment hub ang Pilipinas. Huwebes, namahagi ang Pangulo ng 9,058 certificates of condonation sa nasa 6,951 agrarian reform beneficiaries sa Davao Region na nagbubura ng kanilang pagkakautang na nagkakahalaga ng 527,694,544. Nasa 672 electronic titles din ang ibinahagi ng Pangulo sa 465 ARBs mula sa probinsya ng Davao del Norte at Davao del Sur. Gayon din ang 144 Certificates of Land Ownership Award para naman sa 142 ARBs sa Davao City. Kaparehong tulong din ang ipinaabot ng Pangulo sa probinsya ng Sarangani para sa libo-libong mga benepisyaryo. Biyernes, pinirmahan ng Pangulo bilang batas ang Ligtas Pinoy Centers Act na naglalayon na makapagtakda ng mga evacuation center sa iba't ibang syudad at munisipalidad sa bansa na matibay at may kakayahang magbigay ng pansamantala ngunit ligtas na tirahan para sa mga mamamayang maaapektuhan ng kalamidad. Nilagdaan din niya ang Student Loan Payment Moratorium during Disasters and Emergency Act na magpapaliban ng pagbabayad ng mga estudyante sa kanilang student loan ng walang penalty at interes lalo na tuwing at matapos ang bagyo. Pinangunahan din niya ang paglulunsad ng kauna-unahang mobile soil laboratory sa bansa na makatutulong sa pagsusuri ng lupa ng mga magsasaka para mapaunlad ang kanilang ani. Tinanggap din ng punong ehekutibo at First Lady Luisa Araneta Marcos ang orihinal na Murillo Velarde 1734 map. Gate ng Pangulo, mahalagang bahagi ito ng pagkakakilanlan ng bansa, lalo na't malaki ang naging papel nito sa pagkakapanalo ng Pilipinas sa 2016 Arbitral Award sa South China Sea noong 2016. Ano na mga DDS? Yan bang sinasabi ninyo na tao na walang trabaho?
Diba? Yan bang lagi niyong sinasabi na si PBBM daw mga kababayan, lagi daw naglalamyerda at lagi daw nagpa-party-party lang sa Malacanang? Wala lang trabaho mga kababayan? Diba busy-busy? Super busy ang ating presidente. Hindi nyo lang po nakikita kasi kayo po ay nagbulag-bulagan, nagbingi-bingihan dahil sa inyong gusto. Dahil sa inyong gusto na maupo bilang presidente yung si Sara Poset. At hindi po yan mangyayari kasi siya po ay mai-impeach. Diba? And also nakita rin po natin, nandun po si Speaker Martin Romualdez Makabayan. Pag-usapan natin si Speaker Martin Romualdez because I am very sure nakita niyo na po yung fake news na ipinakalat ng mga DDS kahapon Makabayan. Anong fake news, Sir Ivan? Alam niyo ba napakalat sila na si Speaker Martin Romualdez na heat stroke na makabayan? Idinala daw doon sa St. Luke at saka hindi daw maganda ang lagay ni Speaker Martin Romualdez Makabayan. So ngayon, isa po sa nagpo-post dito at isa rin po sa isa sa main na nag-post Makabayan, yan po si Jason Sa. Ang post ni Jason sa Makabayan, as usual, paninira pa rin po kasi dyan siya bayad eh. Totoo bang na heat stroke si Speaker Martin Romualdez at itinakbo sa St. Luke's Hospital? Maingay masyado sa chatter na Makabayan. Tingnan nyo mga pinakalat nila, pati rin po itong nangangalan na itong si Odeth Diquito, isa po sa mga rabid na supporter ni Digong Makabayan, di nga na stroke nga, sana dinala sa pinakamalayong hospital. So ang dami mga post kahapon Makabayan, talaga po nag-flooding eh. Tapos sabi pa dito, nitong si Enday Yayen, nga nung na-heat stroke raman Romualdez, oy, nadayon na naunta ka. Tingnan nyo ang kanilang wish Makabayan. Sabi dito, kasi nga Bisaya Makabayan, sabi dito kung bakit na-heat stroke lang daw itong si Speaker Martin Romualdez, bakit daw hindi natuluyan Makabayan. Tingnan nyo ang kanilang mga wish dito. Tapos sabi pa dito Makabayan ko, ni Almel, sabi doon, nasa ER daw ng St. Luke si Tambaloslos Martin Romualdez dahil daw na-heat stroke Makabayan. Harinawa, hindi ka na makalabas ng buhay. Marami ang matutuwa. Marami dang matutuwa Makabayan kung matuluyan daw itong si SMR. Sabi dito ni Precious Ariel, grabe naman, you can wish death to people. Ano na kaibahan ninyo sa mga monster na kinamumuhian ninyo? Diba? Tingnan nyo itong mga gunggong na to, mag-wish sila na matitigis si Speaker Martin Romualdez Makabayan. Be careful what you wish for. Kung i-wish nyo na ganyan na mayroong mangyari ang tao or i-wish nyo na mayroong pong masamang mangyari sa isang tao, baka sa inyo mangyayari yan. Diba? Pangit na pangit yan eh. Tsaka ang totoo Makabayan, kahit marami pong napakalat kahapon ng mga fake news na na-heat stroke na itong si Speaker Martin Romualdez, hindi ba sila nag-iisip? Ang gunggong talaga eh. Ang Disyembre Makabayan, malamig ho yan. Malamigan ho yan Makabayan, amihan. So sa December, very rare po ang merong ma-heat stroke. Base ho yan sa data po ng DOH Makabayan, napaka-rare na meron pong ma-heat stroke during December. Kasi nga malamig. Ito example lang ho. Kahapon merong nangyaring rally doon sa People Power Monument. Karamihan doon Makabayan, mga edad ho yun. Mas maedad pa kay Speaker Martin Romualdez. Na-heat stroke ba? Diba? May narinig ba tayo sa balita na mayroong heat stroke doon sa rally kahapon? Mas may edad pa ho yun kay SMR. Kasi nga sa pumunta kahapon Makabayan, if not mistaken, 60% to 70% puro may edad ho yun, mga loyalista. Meron ba na heat stroke kahit isa? Diba? Wala kasi nga Disyembre. Hindi po mainit kahapon. Hindi po ganun masyado kainit kahapon Makabayan. At very possible itong si SMR na may stroke kasi siya po ay healthy Makabayan. Kahit nakikita ho natin si SMR na may pagka-chubby-chubby Makabayan, pero according po ng kanyang doktor, siya po ay healthy. For more details, let's watch this. Mariing itinanggi ng kampo ni House Speaker Martin Romualdez ang kumalat na balita na naospital ang mamabatas dahil sa stroke. Nilinaw ni Attorney Lemuel Erwin Romero, Head Executive Assistant ng House Speaker, na nasa mabuting kalusugan si Romualdez at patuloy na ginagampanan ang kanyang mga tungkulin. Ibinahagi rin ni Romero na noong Biyernes, dumalo si Romualdez sa mga mahalagang kaganapan tulad ng ceremonial signing ng 2 batas sa Malacanang. Kasunod nito ay nagpunta rin siya sa year-end celebration ng League of Provinces of the Philippines, kung saan binigyang diin pa niya ang kooperasyon sa mga lokal na pamahalaan.
O ngayon nag-wish kayo na matigil si SMR, baka mauna pa yung isa eh. Sino si Ivan? Yung laging ubo-ubo ng kanyang vlog makabayan, yung during sa live, lagi pa ubo ng ubo, baka ilang ubo na lang ho yan, matitigil na yan. Sino si Ivan? Basta alam nila yan. Yung unang binanggit ko na napakalat pa ng fake news. Palaging ubo ng ubo na yun, baka ilan lang pong ubo. Ang mangyayari makabayan, ubo na, matitsunay. Joke lang. So anyways, nandiyan rin po si Aida Lopez Sinsuat, hi to Mario Laron, nandiyan rin po si Nida Echaka, Gorgonya Angala, Alicia Lig, Direk Erwina Argilies, hi to Evelyn Garcia, Marina Coloma, nandiyan rin po si Mary Grace Secretaria, JRN, hi to Nida Grace Dingkong, Virginia Minok, isyata rin po natin si Caroline Campos from Quezon City. Hi to Elsa Sabuco, Jeronimo Singgian, Ivy Alfonso, hi to Apple Nash, Gaiselda Langbad, Shirley Fernandez, Ruben Basinga Salindong, Marlo Gildo, nandiyan rin po si William Steven Verdugo, Evelyn Garcia, Shimeso LV, Victor Robin, and hi to Elsa Hoffman. Okay? So siya nga pala, again, sa mga taga-barangay Himarco, pumunta ngayon dyan sa Ivan, makifesta sa inyo. Okay? So anyways, mga kababayan ko, yan po ating manakalap na mga balita ngayong araw. Kung nakaabot ka po sa portion na to, sana nakapag-like na ho tayo. Libre po ang mag-share, libre din ang mag-subscribe. Again, maraming salamat sa mga viewers na hindi nag-skip ng ating commercials. Thank you so much. At before natin tatapusin ang ating programa ngayong araw, sana sabayan nyo si Sir Ivan para sa ating live messaging prayer. Panginoon, salamat po sa pagbibigay mo sa akin ng panibagong araw. Alam ko pong binabantayan mo ako buong gabi. Panginoon, ang buong buhay ko po ngayon ay puno ng pag-asa. Alam ko pong hindi mo ako iiwan at patuloy mo akong sasamahan at gagabayan. Kapag nakatagpo po ako ng mga problema at kapag nakakaramdam ako ng panghihina ngayon, mangyaring tulungan mo po akong malampasan ang mga hadlang. Naniniwala ako sa iyong plano. Alam ko po, Panginoon, na magiging mas mabuti ang araw na ito dahil nagbabago ang lahat kapag ikaw ay aking kasama. Salamat po, Panginoon. Ang lahat ng ito ay aming sama-samang panalangin sa ngalan ni Kristong aming Panginoon. Amen. So maraming salamat mga kababayan, and I hope to see you again on my next video. Rocking around the Christmas tree at the Christmas party hop. Mistletoe hung where you can see, every couple wants to stop. Rocking around the Christmas tree, let the Christmas spirit ring. Later we'll have some pumpkin pie and do some